Good day po sa inyo lahat, mapagpalang araw. We have a good weather today, kaya sinasamantala po natin. I'm just having a walk. Pero right now, gusto ko pong kunin ang oras na ito to comment and to have a reflection about what happened last week. It was very tragic, na yung Air India flight plane crash noong June 12, 2025 ay nakakalungkot. Sabi nga po ng balita, at least po 279 people died. 279 namatay. Grabe po, no? Kaya isipin natin yung ganong casualties. And knowing na yung mga tao pong yun, may iba't ibang pamilya, it was really unexpected. Nakakalungkot. And some of them have their dreams. In fact, meron nga pong family doon, di ba? They were on their way to UK to have a new life, to start a new life, and to fulfill their dreams. Kaso nga, it was the end of it. Tapos, namatay sila doon sa plane crash na yun. Nakakalungkot. Pero, alam niyo po, ang pinaka nakakalungkot talaga doon, yung out of those 279 na mga taong namatay, ilan lang doon? Ilan lang ang may kasiguraduhan ng kaligtasan? Sino sa kanila ang tunay na may relasyon sa Panginoon? Diba? Yun nakakalungkot doon eh. Kaya nga, if we're going to talk about the reality na sinasabi ng Biblia, at malinaw din po dyan sa pangyayari na yan, is that hindi talaga natin hawak ang buhay. Lagi sinasabi ng mga tao, bata pa naman po ako, hindi naman ako madidisgrasya, hindi pa ako mamamatay, malakas pa ako, etc. Pero hindi eh. Dito po sa casualties ng plane crash na ito, marami namatay na bata, marami namatay na matanda. Lalaki, babae. So, hindi nakadepende sa age, hindi nakadepende sa kalakasan mo yung kamatayan. Anytime, pwede kang mamatay. So, that's the reality of it. Kaya nga po, hindi natin sigurado kung buhay pa tayo bukas. Pero, ang dapat nating masiguro, ikaw ba ay pupunta sa piling ng Diyos when you die? We're not sure of tomorrow, pero we can be sure of our salvation kung tunay ka sumampalataya kay Kristo. Kaya nga po, ngayon, if you're watching this and you're not yet sure of heaven, di ka patiyak sa iyong kaligtasan, kailangan mo maligtas. You need to be saved. Sabi ng Biblia, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Sabi ng Hebrews 9:27. Ibig sabihin po nun, hindi pa kamatayan ang katapusan. There is something pa beyond death, after death. At yun yung dapat mong paghandaan. Diba? I was asking isang prospect, and I asked him, ikaw ba ay alam mo na kung saan mapupunta yung kaluluwa pag ikay mamatay? Well, alam niyo po yung sagot niya. He said, tanggap ko na kung saan ako dadali ng Diyos. Tanggap ko na kung mapupunta ba ako sa langit, sa impyerno. Siya lang bahala. Hindi ko na aalamin. Pagkamatay ko, doon ka na lang malalaman. Pero hindi po eh. You can know it and you must know it. Kaya nga po sabi ng Biblia, John chapter 3, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, he must be born again. Kailangan maipanganak na maguli. Sabi po sa John 3:16, we know the verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Pero ang pinakapunto ho dito, kailangan ikaw ay magkaroon ng tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Because you need to be saved. Sabi na Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Kung ikaw ay tunay sa iyong puso, na ikaw ay nagpapakababa at sabi mo, Panginoon, ako'y nagkasala. And I believe on Jesus Christ who died on the cross. Tandaan niyo po mga minamahal, meron lamang isang tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo to die for your sins, to die for my sins. At yun po yung Panginoong Jesucristo. Diba? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng kaluluwa ng tao. Only the name of Jesus Christ. That's why we have the assurance. Kaya kaibigan, kung napapanood mo to, be sure. Tunay kang sumampalataya kay Kristo sapagkat walang ibang makapagliligtas sa iyo. You may be the kindest, you may be the smartest,
or the richest, pero kung wala si Kristo sa iyo, baliwala lahat ng bagay na yan. You will still suffer in hell. Kaya ngayon pa lang, habang may buhay ka pa, tunay ka ng sumampalataya, tanggapin mo na makasalanan ka, and only Jesus Christ can save you. Magandang hapon po sa inyo lahat, and God bless us all.